Yun, good morning mga lads. Ngayon lang ulit makakapag-dive. Sasama ulit ako kila Dave. Isang linggong pahinga dahil sa sipon at sinamahan ng trangkaso, kaya hindi tayo pumilit na mag-dive kaagad. Ito mga lads, panibagong araw na naman to. Kasama si Utol, Bangkero, tsaka si Bro Dave. Subukan ulit at nagdala tayo ng energy ulit. Kailangan kasi nangangalay pa. At susubukan ulit susubukan tong bago na to mga lads. Bagong suit. Nagtampo na kasi yung isa kong wetsuit. Higit isang taon ko ginamit. Ito yung subukan ko ngayon. Makayari. Alright. Safe sa amin. Hindi mo napansin. At maya biyahe na kayo mga lods. Kakarga lang yung mga gamit. Alright. Samahan nyo ulit kami mga lods. Biyahe na kami. Mapurapo Albay ang target na spot. Sana makayari mga lods kasi matagal na bakante. Alright. At sana ibigyan ng pag-iingat ulit at biyaya. Naulam ulit na masarap mamaya. Okay, biyahe kami. Let's go. Subukan mo na lang nanalo. Tara na at huliin sa paraan mo at diskarte. May laman at malalim. Ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain. Kaya mga lords, subukan natin to na bagong suit. Kung hindi matakot ang isda, panalo. Matakot, talo. Alright, bawa na mga lords. Litaw masyado. Bawa na kayo ka lang. Start! Maninibago kasi sa maligo ng pahinga. Alright, time safe! Welcome back mga lods sa panibagong episode na pamamana. Tara, samahan nyo ulit ako sa ilalim ng dagat mga lods. Nakakamiss na ang adventure na to mga lods. Pero sa mababaw lang muna tayo. Ready na ang spear gun, tara, let's go! Ito na nga pala ang unang dive sa araw na ito mga lods. Nakatira tayo ng isda. Maraming naging warm up ang nangyari, pero wala tayong nayari. Sa dive na ito mayroong nagpakita sa akin na isda, pero ito ang nangyari mga lods. Nang umabot nga ako sa lalapatan na seagrass, lumilingon muna ako kahit saan kasi ito yung spot na nakakuha kami dito ng maraming GT na. Sa crack na ito na malawak. At sa bandang unahan mga lods, may napansin ako na surahan. Dalawang malaking surahan ang nasa unahan. Hinahayaan ko na lang muna kasi napakalayo pa ng distansya. Hindi pa kayang abutin ng pana mga lods. Kaya nabaling muna ako sa ibang direksyon. Nung binalikan ko ng tingin mga lods, ayaw talaga lumapit. Takot yata sa ating bagong wetsuit.
Kaya lumingon na lang ako dito sa may bandang baba at may nakita ako na dalawang Maori. Ang tagal ko nang nakalapat sa bahurang ito mga lods. Andyan lang pala ang dalawang isda. Naunang umalis yung isang kasama at naiwan itong isa, kaya ito na lang ang pinunterya ko mga lods. Nang titirahin ko na, agad namang kumilos at naalanganin yung patama natin. Alanganin yung naging tama mga lods, napunit yung likod. Napakasayang naman, unang isda sana yon sa araw na ito. Unang kalabit mga lods, pero nakapunit, sayang talaga. Hindi nga pala ako nabigyan ng biyaya sa unang baba namin mga lods, kaya umakyat na kami ng bangka dahil tanghali na rin yan at kakain na kami. Lumipat kami ng bahura mga lods pagkatapos namin kumain. Si Utol at si Bro Dave may isda na at malaking GT kay Utol. Baba ulit mga lods. Alauna-uno. Nakapagpahinga na. Wala pa akong isda mga lods. Tumira ako kanina ng Maori pero nakawala, nakapunit. So ngayon baka mabigyan na tayo ng biyaya. Pangalawang baba mga lods. Dive sip ulit. Medyo malinaw visibility dito. At ito na nga mga lods ang dive sa pangalawang baba. Dito nag-dive kagad ako dahil napansin ko na sa ibabaw pa lang may nakita na ako na bluefin trevally at longnose emperor. Medyo malayo-layo nga lang ang distansya mga lods, kaya natagalan bago ko nayari. Nang makalapat sa bahura mga lods, napansin kong nawala bigla. Dumistansya lang pala ang isda at napunta sa may bandang likuran. Dahan-dahan kong ipinihit ang aking spear gun mga lods. At habang nag-aantay na lumapit ang isda, napansin ko na rin ang dami ng pating sa paligid. Napakarami kasing maliliit na isda, kaya naengganyo ring lumapit. At nasa may bandang likuran ko nga mga lods ang isda na pinupunterya ko. Ayaw pang lumapit mga lods, kaya inantay ko talaga. Masyado nung nakapihit ang katawan ko at halos mapaupo na ang mga lods, pero tuloy-tuloy pa rin sa paglangoy ang dalawang isda at paikot na sa akin. Kaya dito na ako pumunta sa direksyon sa kaliwa mga lods. At ayan na nga sila mga lods, nasa may bandang harapan ko na. Bluefin trevally na ang pinunterya ko dito. Mas mahal kasi ito kaya sa longnose emperor. Mas magandang uri ng isda mga lods, kaya ito na lang muna at nayari natin. Ito nga pala ang naging unang isda sa araw na ito mga lods. Binamano, isang bluefin trevally at malaki-laki na rin to mga lods. Napakababaw lang pala ng spot na to mga lods, halos 10 meters lang. Hindi muna ako nag-dive sa malalim dahil kagagaling lang natin sa trangkaso. Kabili naman tayo kagad. Bawa lang ng bangka. Sudah isda. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Next dive mga lods at same lang ng bahura. Hindi na ako lumayo, nandito na kasi ang isda kaya hindi ko na iniwan ang bahura na ito. At sa ilang segundo nga mga lods, marami na akong napansin na base drummer. Mayroong mga papalapit na sa akin mga lods pero hindi ko muna pinansin. Nagantay pa ako ng saglit at ito, may malaki-laki na napalapit kaya hindi ko na pinalampas at nayari natin mga lods. Isang base drummer ang sumunod na isda sa araw na ito. Kaya panalo na rin mga lods at nakarami ako sa bahurang ito. Halos sunod-sunod na nakayari ako ng isda.
Kaya sa pangalawang baba na ito, panalong panalo talaga mga lods. At sa bawat pagdayo nga namin sa spot na ito mga lods, hindi talaga mawawala ang ganyang isda. Napakarami kasi niyan dyan mga lods, kahit napakababaw lang. At pagkatapos ko nga maituhog at maikasa ang pana mga lods, ay mabante ako ng kaunti at inabutan ko si Utol. Dalawa pala kami ni Utol na nasa bahurang ito, hindi ko napansin. At ayun, may hinahatak na isda, malaki na mga lods, at isang snapper ang nayari niya. Ayos, may GT ng malaki si Utol tapos nakayari pa ng snapper, panalo na. Sabat na sa kasuba ko. Sabat na sa kasuba ko. Baku badan, may tama rin ito sa nagsabat sa kasuba ko. Ito na nga rin pala ang sumunod na dive ko mga lods. Malapit lang ito kung saan nakuha ni Utol yung kanyang snapper. At ito, nagbakasakali ako dito na sa butas na ito mga lods, sinilip ko baka may snapper din na laman. Pero may napansin ako mga lods at kulay puti. Malaki yung buntot mga lods, kaya yun. Sinugod ko na kagad mga lods dahil kailangan ng apurahin. At ayun, natira natin kagad. Isang GT mga lods ang laman at panalo. Napakababaw na spot pero may malaki palang laman at hindi nakala mga lods. Kaya sobrang tuwa ako dyan mga lods. Nakayari kagad ng GT. Panalo. Tara na at humihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman Pero para sa loob ng butas. tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na tuling sa ating inang Unang GT sa bagong wetsuit. Panalo. Malaki-laki na rin ito mga lods. Andiyan lang si Utol. Ayos. sisitas pero Lagyan natin sa bangka. Kasa luho. Oo. Ay, kasubago pa kami digdi. Ikot-ikot na kami di Utol digdi. Nasa urok pula na. Kasa luho. Oh, panalo mga lods. Unang GT. Ayos. Sumunod na dive ulit pagkatapos kumayakyat ang GT sa bangka. At ito na muli. Isang basi drummer na naman mga lods ang inabangan ko dito sa butas na ito. Kumuha lang ng tsimpo mga lods, nung dumaan ay tinira ko na. At ayun, nayari naman mga lods. Nasundan kaagad ng basi drummer ang isda mga lods na GT, kaya panalo kaagad na naman. Alright. Habang paibabaw, tinatanggal ko na ang isda mga lods sa shafting. Para pagdating sa ibabaw, itutuhog na lang. Ganadong ganado talaga mamana mga lods. Namis kasi ng matagal ang spear fishing.
Next dive at isang drop shot ito mga lods. Napansin ko kasing dumaan ang jobfish kaya ito, nagmadali na akong mag-dive at ito mga lods ang nangyari. Ang akala ko mga lods ay hindi ako napapansin pero ayun at bigla namang sumalubong kaya nabigyan tayo ng pagkakataon na makatira. Ayos talaga mga lods at kasunod na naman ang isda na ito. Napakabilis lang at ilang minuto lang ang lumipas, mayroon na naman. Dalawa kagad na isda ang kasunod ng GT. Medyo alanganin nga lang ang naging patama natin mga lods kaya hinayaan ko na lang muna na hatakin ang ating line. At ayun mga lods ay sinabit sa bato. Kaya umahon muna ako diretso at binalikan ko na lang mga lods pagkatapos makaipon ulit ng panibagong hangin at lakas. At dito nga ibinitawan ko na lang ang aking baril. Wala naman kasing karin kaya hinayaan ko na lang muna mga lods. Nang makaipon na nga ng sapat na hangin, agad na akong nag-dive para i-retrieve ang isda. Tara na't hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, dito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalangoy. Ayos na mga lods at nahawakan ko ng isda. Binalikan ko nga lang ang line na ito mga lods dahil sinabit sa bato. Pero paahon na tayo dyan mga lods at kita nyo naman ang tama ng isda. Napakaalanganin talaga at lumaki na yung hiwa. Buti na nga lang at hindi nakawala mga lods. Malaki-laki pa naman sana to. At malaman na di tayo isang talinan. Ang nipis na lang. Umpisahan na ang labanan. Sisitas pero Green job fish or malaguno mga lods. Yan mga lods ay hindi ko na ibininta at inulam ko na lang. Pinahirapan ako ah. Alam nga ang tama, manipis. Next dive sa di kalayuan mga lods, may natanaw na ako na isang bluefin trevally na nandito sa loob ng butas mga lods. Kaya nag-dive ako kaagad. Excited na ako mga lods dahil nakita ko malaki na. huwag mong sirain ang karagatan. Nang makalapat nga ako malapit sa bunganga ng butas na ito mga lods, nagmadali na ako dahil papalayo na ang bluefin trevally. Agad ko nang tinira mga lods pero nagkamali tayo ng tansya. Hindi inaabot mga lods. Pero habang paahon ako mga lods, napansin ko naman na ang bluefin trevally umabanti ng kaunti pero bumalik naman kaagad sa butas na yan mga lods. Kaya kahit medyo natataranta dahil nagmamadali, agad ako mga lods na bumulusok ulit dahil alam ko na pumasok ulit ang isda dyan sa butas na yan mga lods. Kaya nagbakasakali ako na naandyan pa. At ito mga lods, nang makalapat ulit sa bahuran na ito, sa bunganga ng butas na ito mga lods, natanaw ko na kaagad ang bluefin trevally at papunta sa may direksyon sa akin mga lods. Kaya agad ko nang pinunterya mga lods, pero agad naman akong napansin mga lods, kaya hindi ko muna kinalabitan at dumiretso na ako sa baba para mas malapitan mga lods. At akala ko mga lods ay paalis na naman. Dito nga pala ako mga lods tumira nung nakaraan. Sa previous video ko mga lods, 4 na bluefin trevally at nakuha ko yung isa. At ito na nga pala mga lods, nakalabitan ko na ang isda na ito. At ayun, napakaganda naman ang patama natin dito mga lods, kaya wala nang kawala ang isda. Umabanti na nga rin pala ako sa unahan dahil tagusan naman ang butas na ito. Alam ko naman kasi na isasabit ang ating line, kaya ito mga lods, niretrieve ko na talaga dahil kaya pa naman ang hininga mga lods. Alright, napakalaki na nito at panalo na mga lods sa araw na ito. Talagang ibibigay na sa akin ang bluefin trevally na ito. Nabulabog ko na sa unang tira pero bumalik pa sa mga lods. Ayos! Woo! Tara na't hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim.
Tagas. Tira ko na to kanina mga lods. Hindi ko tinamaan. Pero bumalik pa rin. Nakita ko bumalik pa rin kaya lumadali ako. Ayan, nadali pa rin natin. Ayos, panalo. Ang laki na. Tayo isang talunan. Kulay ng damit ko mga lods. Nandiyan yung bangka. Pwede na wakit ng bangka. Malalaki kahit umuwi na. Panalo na. Panalo mga lods. Dito lang ako. Hindi na ako umalis. Bahura na to. Oh, naka-anim na isda na ako dito lang. Woohoo! Panalo! Ayos! Magana pa tayo, baka mayroon pa, madagdagan pa yung isda natin. Ayos. Ayos sila utol. Nandyan lang, lapit lang sila utol. Nandyan yung isda kaya hindi yung hulos. At dito nga sa sumunod na bahura mga lods, nag-una ko ng camera nung nakita kong may papalapit na Longnose Emperor. Malaki-laki na sana mga lods na Longnose Emperor, halos 5 kilos na. Nagulat nga lang ako sa dumaan mga lods, isang GT na malaki na at hindi ko nakalabitan mga lods, sayang. Nanggaling sa may bandang likuran ko mga lods at mabilis ang langoy. Sayang naman, pero ayun mga lods, sumusunod lang sa Longnose Emperor. Kaya nag-antay pa ako mga lods ng ilang segundo pa. Medyo makulimlim na kasi mga lods kaya hindi halos makita sa camera. Ang inakala ko mga lods na papunta na sa akin ang GT na ito. Pero daan-daan lang mga lods at ayun, papalayo na rin kaya hindi natin nadali. Sayang naman mga lods at malaki na sana yun. Kung nagkataon pangalawang GT ka sana sa araw na ito. Alright, nang makalampas nga yun mga lods na GT na yun ay umahon na ako at wala na akong nayari na isda dyan mga lods. Umakyat na ako ng bangka. Uwi na kayo mga lods. Panalo na rin. Dadaanan namin si Utol. Eh, kumpare ko. Uwi na si Utol oh. Kaya pa ng dalawa. Uwi na kayo mga lods. Uwi namin. Ayan si Utol. Alas 4:53 na. Ginanahan. Ito yung mga nadali namin oh. Puno na. Ito. Puno. Alright. Kada ko lang no. Hey Dave. Okay na, okay na? Okay na. Ito kayo tol. Ito naman yung sa akin. Para makita. Yan. 6 na isda. Hindi yung my friend, no? Kaya ako si Boss Marlon. Makagad kira si Boss Marlon. Ito, ulam na lang to. Jobfish. Ano Boss Marlon? Size? Size ulo?
Malupit ang parating mo. Karayun mo naman yun. Ulo. Kulit hubog-hubog ganyan. Malupit ang 1/4 ang bao. Eto na yung sahod mga lods. Kahit na malakas yung hangin pagpauwi. 3-3-15. Unang dive pagkatapos ng trangkaso. Panalo.